Ninakawan ng grupong ito ng mga tulisan ang isang pagawaan ng money printing. Pero hindi sila nagnanakaw ng pera, walang kidnapang o ransom. Hinubad pa nila ang kanilang mga maskara sa harap ng mga hostage. Dahil lahat ng mga hostage ay nakasuot ng red blinders. Sa sandaling iyon ay aalis na ang mga tulisan. Tapos may nag-alarm. Palihim na tinanggal ng direktor ng pabrika ang kanyang pirang upang magmasid. Ang alarma ay ang mismong mga magnanakaw. Agad na tinanggal ng magnanakaw ang kanyang pirang. Kaya matapang siyang tumingin ng malapitan. Pumikit ng mariin ang manager ng pabrika at humingi ng tawad. Pagkatapos ng lahat ang mga patakaran sa hitano. Kung kailangan lang nating makita ang muka ng magnanakaw, ang tanging paraan ay kamatayan. Ngunit kabaligtaran ang ginawa ng mga tulisang ito. Inalis nila ang mga blindfold sa lahat ng mga hostage. Ngunit talagang walang intensyon na kumilos laban sa kanila. Sabi kasi sa kanila ng boss nila nitong professor, dapat walang nasawi sa operasyong ito. Nang dumating ang mga pulis sa pinangyarihan, gumamit ng baril ang mga magnanakaw para bumaril sa langit. Pagkatapos ay isang smoke bomb ang itinapon. Napapaligiran ng mga pulis, walang paraan para makatakas. Sa katunayan nito ang kanilang tunay na layunin. Agad namang nagpadala ang pulis ng negotiator na nagngangalang Kim, para makipag-ayos sa professor. Ang unang tanong ni Kim, gusto ng mga magnanakaw ang mga helicopter. Ang tanong na ito ay tila tumutulong sa mga magnanakaw na makatakas. Pero actually ginagamit ito para husgahan ang dami ng magnanakaw. Sadyang isiniwalat ng propesor na 4 lamang ang magnanakaw sa loob. Isa lang sapat na. Tuwang-tuwa ang commander sa tabi niya. 4 lang ang magnanakaw. Pagkatapos ay kailangan na lamang nating lumusat sa sandatahang lakas. Matindi ang pagtutol ni negotiator Kim. Tiyak na may balak ang mga magnanakaw. Ngunit ang commander ay nagbigay ng utos. Ngunit ang taong tumanggap ng utos ng commander ay pumunta sa pinto at magpakinang ng sinag upang pagmasdan sa loob ng pinto. Ang mga larawan sa loob ay ikinagulat ng lahat. Dapat mayroong hindi bababa sa 40 magnanakaw. Sa panahong nag-aalangan ang commander. Pagkatapos ay ipinasa ng mga nasasakupan ang balita. Ipinost ng mga magnanakaw ang video ng kidnapang online. Nang buksan ito ng mga pulis, nalaman nila, ang lahat pala ay napilitang magbihis tulad ng mga tulisan. At may hawak na peking armas. Kaya naman hindi malalaman ng pulisya kung sino ang tunay na magnanakaw. Ang seryoso nito, isa sa mga hostage ay anak ng American ambassador. Sa sobrang takot ng commander ay agad siyang nag-utos ng retreat. Sa totoo lang, ang tunay na layunin ng grupong ito ng mga tulisan ay hindi magnakaw ng 50 bilyon. Ngunit naghahanda na silang gamitin ang hawak nilang pabrika ng money printing, kasama ang mga tauhan ng pabrika, upang lumikha ng isang bagong uri ng banknote na hindi nag-iiwan ng bakas. Ang target ay 4,000 billion won. Ibinaba ng magnanakaw na ito ang zipper ng shirt niya. Pagkatapos ay kumuha ng ilang tinapay. Natakot pala siya na gutom ang buntis. Pero actually si Mike Ayon ay nagpapanggap na buntis. Dumating siya sa opisina para lang mahanap ang nag-iisang communication device sa pabrika ng pag-imprenta ng pera. Ito ay isang wristwatch. Sa oras na pinaplano niyang makipag-ugnayan sa pulisya, tapos biglang hinawakan ni Denver yung kamay niya. Iniisip ni Missy na ito ay na-leak. Hindi ko inaasahan na dumating lang si Denver para magpakitang gilas. Hindi niya pinansin ang relo sa kamay niya. Pagkabalik ni Missy sa pabrika, ibigay ang relo sa direktor ng pabrika kay Young Min. Ngayon kailangan lang nating bigyan ng pagkakataon si Young Min na makipag-ugnayan sa pulisya. Pagkatapos ay magkakaroon sila ng pagkakataong makatakas. Kaya ginamit niya ang dahilan ng pagtatae para pumunta sa banyo. Ngunit hindi man lang isinara ng mga tulisan ang pinto ng banyo. Kaya walang paraan si Young Min na makahanap ng pagkakataong gawin ito. Lahat ay gising buong gabi. Ang eksperto sa negosasyon na si Kim ay pumunta sa tindahan ng kanyang kaibigan upang kumain ng isang bagay. Ngunit hinding-hindi niya ito mahulaan. Ang malabo niyang paksa, ang utak ng pagnanakaw. Sa oras na ito nakatanggap ng tawag si Kim mula sa pulis. Alam ng propesor na ang likas na katangian ng kanyang trabaho ay kailangang panatilihing kumpidensyal. Pagkatapos ay alam niya ang balak na umalis. Nakabukas ang relo ng hostage, sabi ng pulis. Ngayon tanggapin na lang ang police wiretapang software. Makakatanggap ka kaagad ng mga larawan at tunog sa loob. Natuwa ang negosyador. Ngunit ang lahat ng ito, narinig lahat ng propesor na nagtatago sa likod ng pinto. Napalingon si Kim. Pagkatapos ay natuklasan na ang propesor ay nakikinig. Agad niyang inilabas ang posas at nagtanong, "Bakit mo ginagawa ito?" Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagpakita ng malalim na ekspresyon ang propesor. Natatakot daw siyang magkaroon ng ibang lalaki. Kaya naman lagi akong tumatanggi sa iyong paghahabol. Iyon ang dahilan kung bakit siya ay nagkaroon ng ideya ng pag-eavesdrop sa mga telepono. Naluloko si Kim sa galing ng professor sa pag-arte. Tapos sabi niya kakahiwalay niya lang. Sa kasalukuyan ay hindi angkop para sa pag-ibig.
Pagkatapos magsalita, nagmamadali siyang bumalik sa eksena. Pagkatapos ay lumingon ang propesor. Itaas agad ang relo. Sabihin mo sa mga subordinate mo. Pagkatapos ang lahat ng mga hostage ay tinawag sa lobby. Sabay-sabay nilang sinuri ang bawat tao. Pakiramdam ko ay malapit na akong matuklasan. Sinasamantala ni Cho Young-min ang huling pagkakataong ito. Magtago sa likod ng Misian at mabilis na i-install ang software. Nakikinig pero bigla siyang tinawag ni Berlin para i-check, kaya agad niyang binigay ang relo kay Misian. Mabilis itong isinuot ni Misian sa kanyang kamiseta, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay nalaglag ito. Biglang naging awkward ang eksena. Kinuha ni Berlin ang relo at galit na tinapakan ito. Nagpasya siyang patayin ang manok para takutin ang unggoy, kaya inutusan si Denver na kaladkarin si Misian sa banyo at harapin ito. Tapos may putok ng baril sa banyo. Ang mga hostage ay kinaladkad sa banyo at pinatay. Matapos marinig ang mga putok ng baril, dumating ang Berlin at sinuri ang katawan. Siya ay lumitaw na lubos na nasisiyahan. Saka tinanong si Denver na linisin ang eksena. Malinaw na gumana ang discarding ito. Walang sino man sa pabrika ng money printing ang nang-ahas na magprotesta. Lahat sila ay sumunod sa utos na maghukay ng mga lagusan. Sinabi ni Denver sa mga hostage, ang lagusan na ito ang kanilang magiging daan palabas. Bilang karagdagan sa pag-imprenta ng pera, kailangan din nilang gumawa ng pangalawang mahalagang trabaho. Ngunit sa katunayan ang lagusan na ito ay peke. Ang propesor ay nagayos ng ibang paraan palabas. Inutusan niya ang Moscow na maghukay ng isa pang lagusan sa treasury. Kabaligtaran ng tunnel na hinukay ng mga hostage. Dahil kung kailan darating ang mga pulis, tiyak na ituturo ng hostage ang lokasyon ng tunnel. Ngunit sa katotohanan ng lagusan na kanilang hinukay, ganap na hindi sa parehong direksyon. Magtatagumpay ito sa pagkalito sa pulisya. Pagkatapos makumpleto ng Moscow ang gawain nito, narinig sa labas ng pinto na pinatay ng kanyang anak na si Denver ang mga bihag. Agad na nawalan ng kontrol ang Moscow sa kanyang init ng ulo. Tanong niya sa anak, pero ilang sentence lang ang ipinaliwanag ni Denver. Iyon ang dahilan kung bakit tinanong ng Moscow ang propesor. Tiyak dahil nangako ang propesor na hindi niya sasaktan ang buhay ng mga hostage. Kaya naman pumayag siyang pagnakawan ng isang pabrika ng money printing kasama niya. Sa oras na ito, sinusubaybayan ng propesor ang CCTV ngunit wala siyang magawa. Ngayon may nangyayaring ganito, ngunit ang pumatay ay ang kanyang anak. Ang puso ng Moscow ay kasing lamig ng malamig na abo, ngunit ang hindi inaasahan ng sino man ay iyon. Hindi makayanan ng Moscow ang pagpuna. Direktang binuksan ng pabrika ng pag-imprenta. Pulis sumusuko ng pera. Mabilis na inipit ni Denver ang kanyang ama sa lupa. Pagkatapos ay sinabi sa kanya na si Misian ay buhay pa. Palaging sinusunod ni Denver ang mga alituntunin ng propesor. Huwag saktan ang sinumang bihag. Ngunit hiniling sa kanya ni Berlin na patayin ang babaeng mahal niya. Habang siya ay nasa isang dilema, maagap siyang sinabihan ni Misian na barilin siya sa binti, tapos nagpanggap siyang patay na. Maghintay hanggang masuri ng Berlin ang eksena. Dinala niya si Misian sa vault. Noon lamang napagtanto ng Moscow, ngunit ngayon ang kanilang mga muka ay natatakpan ng infrared ray. Nakita ko ang mga pulis na hakbang-hakbang na papalapit. Biglang sumugod ang isang grupo ng mga taong nakamaskara palabas ng gate. Protektahan ang kaligtasan ng mag-ama, kasi may mga hostage na nahalo, kaya hindi nang ahas ang mga pulis na kumilos ng walang ingat. Ito ay lumabas na ito ay isang pansamantalang countermeasure na inayos ng Berlin. Sinabi ng propesor na ang paglipat na ito ay nagtrabaho bagaman, ngunit may panganib na makatakas ang mga hostage. Totoo sa 100 metrong libreng hanay. Ang mukha ni Cho Young-min sa likod ng maskara ay nagsimulang hindi mapakali. Bigla siyang tumalikod at kinuha ang sandata ni Denver. Nakatutok ang baril sa magnanakaw. Ang mga pulis sa malayo ay hindi maintindihan kung ano ang nangyayari. Akala ko biglang nagsisi ang magnanakaw. Gustong pumatay ng mga hostage. Mapagtanto na ang sitwasyon ay lalong apurahan. Kinailangan ni Kim na magbigay ng utos na magpaputok.